tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Para sa Habswan. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po si Attorney Cam. It's Friday today. Excited na ba para sa weekend? Medyo mamasa-masa ang ating kalsada dahil meron pong manaka-naka na pagbuhos ng ulan dito po sa Metro Manila. Kamusta po sa inyo, no? Talagang ramdam na natin ang tag-ulan. Sabi nila 3 daw po ang panahon sa Pilipinas. Panahon ng tag-araw, panahon ng tag-ulan, at panahon ng tagyawat. Dami nakarelate. Panahon ng tagyawat. Oo, may panahon talaga na tinatagyawat tayo eh. Sabi nila pag tinatagyawat daw parang, in love. Anyway, ayan na. Yung mga bubong ninyo, kung halimbawa meron pong mga alulod at natanggal na ba yung mga dahon-dahon dyan? Kasi baka mag-leak yan, tumulo sa inyong bahay. O nalagyan na ba ng mga pangtapal butas ang inyong mga butas na bubungan? Oh, nilagyan nyo ba na ba ng pampatibay, no? Doon sa yero ng inyong bahay. Kasi mamaya, pag malakas ang hangin, di ba? Mahirap kapag tinangay ang ating bubungan. Anyway, ang topic natin ngayong gabi po, may kinalaman po sa custody ng bata, no? Bakit ito yung topic natin? Kasi po, di ba may mga nagva-viral na mga issue patungkol sa halimbawa yung nanay merong mga anak tapos siya ay hindi kasal halimbawa sa kanyang partner, yung unang partner niya, ngayon meron na siyang panibagong partner, aalis siya kasi magtatrabaho siya ibang bansa. So may mga iba po iniiwan yung pangangalaga doon sa partner. Tapos, knock on wood, no, may mga iba po na karahasan at nauuwi sa krimen ang pag-iiwan ng kustodiya ng mga bata. Imbis na sa pangangalaga, maalagaan ng bata, ang nangyayari po ay delubyo, no? Kaya alamin natin, ano ba ang custody? Kanino ba dapat ang kustodiya kapag wala po ang mga magulang, no? Hindi lang yan, di ba? Meron ding isa, no? Iniwan niya sa kapatid niya na may asawa. 2 years old to, tandang-tanda ako talaga, hindi ko makalimutan. 2 years old po, syempre bata pa po yun, hindi pa marunong umihimag isa yon. Hinampas ng belt, sinturon, pero ang tumama po ay yung metal doon sa bata. Namatay yung bata, hindi ba? Nagtatrabaho lang yung magulang sa ibang bansa. So yung importante, kanino nga ba dapat, no, yung kustodiya ng bata? Minsan halimbawa, ganun din. Sabi nila pag iniwan dun sa kanyang kapartner naman, tapos meron siyang partner na iba, kasi hindi kayo ikinasal, ano po? I'm talking about yung mga live-in. Siyempre yung may partner, yung pala naaabuso doon sa partner. So ang hirap po, no? Kapag custody ang pinag-uusapan at kawawa ang mga bata at naaabuso sila.
So, ngayon po, pag-usapan natin yung klase ng relasyon na meron po sa era natin ngayon. Ayan. Noong una po kasi, di ba, sabi ko nga sa inyo, panahon ng lolo't lola, panahon ng mga nanay at tatay, kapag nakita ka lang nakipag-holding hands, o kaya naman nakita ka magkatabi lang kayo natulog sa kama, talagang pakakasalan mo ang anak ko. Hindi, talagang may gano'n, no? Yung merong threat sa lalaki, no? Lalo kapag babae ang yung anak. So usually po, before yung kasal, no? Marami pong kinakasal bago sila mag-anak, no? So, kaya magsama, kasi very conservative noong unang panahon. Pero ngayon po kasi, iba na po, no? Ang ating society. So, marami na po ngayon, dapat, no? Makita natin yung statistics nito. Marami na po ngayon ang nagkakaanak, pero hindi po kinakasal. So, maaaring meron silang rason, hindi pa sila sigurado sa isa't isa, kahit wala po silang mga sabit, I'm talking dun sa mga single talaga, pero walang sabit, pero ayaw magpakasal, ayaw magpasakal. Kasi hindi pa nila alam kung sila ba talaga o hindi. Nadala lang ng emosyon, natukso, gano'n, no? So, kaya may nangyari, tapos nung eto na, meron ng responsibility, no? Ayaw ng panagutan. So, it means ayaw panagutan in the sense na ayaw pakasalan yung babae. So, pag ganito po, no, ang ating sitwasyon, so nagkakaroon, hindi naman po broken family, no? O yung mga, mga bata na pinanganak na hindi kasal ang kanilang magulang. Non-marital children po, no, kung tawagin sila. Pero dati, illegitimate children, no? Pero ngayon po, gumagamit tayo ng term na non-marital children. Ang problema po kasi, okay lang kung halimbawa kahit non-marital child po sila, magkasama po ang kanilang mga magulang at maayos ang kanilang pagsasama, walang problema, walang third party. Kasi po, sabi nila, ang relasyon ay lumalabo kapag maraming nakikisawsaw. Ayan, ang dami nakaka-relate talaga. So, eto na. So, hindi na sila nagsasama. Meron ng mga iba-ibang partner, nakahanap na ng ibang partner. So, sad to say, no, medyo nakakalungkot man. Hindi natin nilalahat, pero yung mga bata na hindi buang pamilya, sometimes meron ding meron ding baka mag-manifest, no? May probability na baka mag-manifest na magkaroon ng emotional trauma or whatever, no? Hindi naman tayo psychologist or what. So may mga iba naman na okay naman na pagpapalaki. Ang tanong lang kasi kung halimbawa sa batas po kasi natin, no, kapag hindi po kasalang magulang, automatic po yan. Ang kustodiya nasa nanay. Kapag minor de edad. Below 18 years old, nanay po yan. Kaya minsan may nakikita tayong mga drama-rama sa mga social media na iniwan sa tatay, nagpunta ng ibang bansa, nung bumalik gusto nang kunin kasi nakapag-establish na, may pera na, ayaw bigyan ng tatay. Pero may kasama yung babae na mga DSWD, may mga pulis, no? Kasi po, nasa kanya dapat ang kustodiya dahil minor de edad. Pero tandaan po ninyo, laging tinitignan din po ng korte yung best interest ng child, no? Dito liyamado kasi, no, ang mga nanay, no? Kasi, alam nyo po, even kahit mag-asawa, no? So, mag-asawa, kung ang edad ng bata ay below 7 years of age, kung okay po yun, kung below 7 years of age, kung hindi sila okay, so tinitignan po yung best interest ng child at tinitignan din po, no, yung tinatawag natin na tender rule age, no, kung saan yung bata po, no, nasa nanay din. Sabi nila, ano ba yan? Lagi na lang
lagi na lang paborable sa nanay. Alam niyo po kasi kapag nanay kayo, no, kapag kayo po ay nagbuntis sa inyong anak, 9 na buwan na nasa tiyan mo, at yung maternal instinct kasi kailangan eh. Ito po yung tinatawag namin na tender age doctrine, no? Tender age doctrine. Tender age rule, no? Ibig sabihin, below 7 years of age, sa nanay po yan. Kasi yung bond ba, especially kapag bata pa, no? 1 year old, 2 years old, and then hanggang 7. So, importante na alam natin itong mga to. Kaya kapag halimbawa po, ayaw nung tatay, so kay nanay, no? Kay nanay po, ibinigay yung kustodiya, nanay nung babae. Ang tanong, may say po ba ang mga biyanan doon sa custody ng bata? No, yan. Napakagandang katanungan eh. So we always think about a positive and a negative din po, no? Kung ikaw ay kasal o kaya hindi kasal. Kasi alam naman po natin na kapag mga in-laws, lagi talagang ano yan, minsan hindi natin nila lahat, merong nangingialam. Sabi nga nila ang biyanan dapat mahalin yan. Kasi pag hindi mo minahal yan, magiging balakid barang araw. Tama ba yun? Grabe naman. Di naman. Sabi nga nila kung naisasangla daw yung biyanan, sasangla. Hindi naman. Alam niyo po, napakaganda po at napakaswerte nyo kung buhay pa ang inyong biyanan. Especially ikaw, kuyang lalaki. Ikaw, ha? Mister. Kung ang misis mo, ang biyanan niya ay buhay pa, napakaswerte mo. Kasi talagang kapag nanganak po, first pa lang po, doon pa lang sa early stage ng pagbubuntis, syempre ikaw, mister, di mo naman alam kung ano yung mga nararanasan nung isang babae na buntis. Kasi may mga iba yan, medyo high yung emotion, galit, tapos kung ano-anong hinihingi, di ba? So kapag andyan yung nanay niya, andyan yung mama niya, tapos pag kailangan, bigay agad, no? Tapos talagang nag-a-assist dun sa kanyang anak. Kapag halimbawa, nanganak pa yan, so throughout the process of pregnancy, pag na mayroon kang in-law, no, na babae, may biyanan ka, ay swerte mo dahil tutulungan kang umalalay sa pagbubuntis ng asawa mo. Pagkatapos, anong mangyayari? Kapag yan po ay nanganak, naku po, napakahirap mag-adjust kasi po wala pang specific time kung kailan matutulog o gigising yung bata. So, kailangan madaling araw. Pag umiyak yan, magdedede, maghahanap every 2 to 3 hours, pagpapadede, no? Kapag kasama mo si in-laws, nakikipagpuyatan din yan. So, nag-a-assist yan. Napakaswerte mo. Pero kung kalaban mo yung in-laws mo, napakamalas mo. So, merong bad and good side, no? Kapag meron kang in-law. Sabi nga nila, medyo yung mga Gen Z pagkausap ko, iba na sila mag-isip. So, halimbawa, kahit may magulang sila, alam nila na sila ang makakasama. Doesn't necessarily mean na kailangan nilang pakisamahan yung kanilang in-laws, no? Basta ang alam nila, hindi naman sila lagi magkikita. So, kahit ayaw sa kanila ng in-laws, ilalaban natin tong pagmamahal na to. Go na to! Di ba yung mga risky love, no? May iba po na very traditional na kung ayaw sa akin ng in-laws mo, gagawin ko naman yung lahat ng pakikisama eh. Pero kung ayaw niya sa akin, ay hindi tayo magkakatuluyan kasi ayaw ko ng habang buhay may kaaway. Ganun po ako. Inamin na, ganun po ako. Sinabi ko talaga dun sa aking mister, nung kami magjowa pa lang. Sabi ko, lahat ng pakikisama, lahat ng pag-a-adjust gagawin ko talaga, lahat ng pag-please gagawin ko talaga sa mama mo, sa nanay mo. Pero kung ayaw niya talaga sa akin, ay, sorry talaga, maghahanap na ako ng iba kasi parang unfair naman na yung treatment ng parents ko sa'yo. Okay, tapos sa akin, di ba? Parang nasa telenovela. Diba, inaalipin yung mga in-laws, yung mga ano nila, manugang nila. Mahirap.
mahirap. Kaya sabi ko, kung ayaw nila talaga sa akin, despite all the efforts, wag na natin ituloy. Hanap ka na lang na iba. Kasi ang gusto kong buhay, peaceful. Buti na lang nagustuhan ako ng aking biyanan, ng aking in-laws. Kaya okay naman, walang problema. So, go. So, may mga ganun. May mga iba kasi na parang ayaw nung in-laws for a certain reason. Tapos, ayaw din sa kanya nung kanyang manugang. So, yung pamilya na di-divide, no? Imbes na, halimbawa, magkasama sa okasyon, so, ibang okasyon, kasama yung pamilya, ibang okasyon, sasama siya dito sa kanilang, sa get-together ng mga parents and siblings. Diba? So, mahirap. Adjust, diba? So, kung ako sa yung pinaka maganda po talaga sa lahat, makisama tayo sa ating mga biyanan. At para sa mga biyanan naman po, kayo po ay parang consultant na lang kapag halimbawa, yung anak ninyo ay meron ng girlfriend, kaya nang tumayo sa sariling paa at kaya ng financial. So, wag na po kayong mangialam sa kanilang mga desisyon. Kung magkamali man sila, malalearn nila yung pagkakamali nila. Kasi kung halimbawang hindi sila sure sa kanilang pinaggagawa, magtatanong yan sa inyo. At kapag yung time na magtatanong na sila sa inyo, that's the time na magbibigay na kayo ng advice. Yan na po yung tinatawag natin na consultant na kayo. Hindi na kayo yung mangingialam pa sa buhay ng mga anak ninyo kasi po gulo at hindi maaayos ang problema. Kaya yung tatay ko, bilib ako sa tatay ko, chillax na yung tatay ko. Hayaan mo lang sila dyan. Kung ano nila, kung nagkamali sila, at least matututunan nila na nagkamali sila. Diba? Kahit baliktad yung diaper, gusto mo nang sabihin, diba? In-law. Diba? Yung biyanan, no? Engot-engot yung iyong manugang kasi hindi marunong maglagay ng diaper, no? Sabi mo, hintayin mo lang siya. Pag na-realize siya nagkamali siya, ayan, baliktad kasi, ganyan. Pero kung huwag mo namang sigawan na, ano ba yan? Pati pag pampers na lang, o kaya pag diaper, pag hagis na lang, ano pa ba yung mga brand dyan? Mami Poco na lang, ang dami pa sinabi, no? Hindi mo pa alam kung anong harap at likod, syempre sasaktan nyo. First time nyo, hindi niya nga alam eh. So, ayaw naman natin na magkaroon ng strain ng relationship. Hayaan mo silang matuto, magkamali sila. Kapag nagtanong sila, that's the time, no, yung mga in-laws, sila na po ang magsasabi naman, no, magbibigay ng advice. Sana ito, no, re-record ko nga itong video na to, para kapag halimbawa may in-law, meron ako mamanugangin, i-remind ko talaga to sa sarili ko. Baka mamaya isa rin akong pakialamerang pakialamerang biyanan. Okay, again po ang ating topic na custody. For starter, ang custody po ay tumutukoy sa karapatan at responsibilidad po, no, sa pagitan ng magulang kung halimbawa sila ay naghiwalay na, whether or not sila po ay kasal o kaya naman po ay hindi kasal. Okay? So, kailangan nandun po yung, ano ba yung mga tungkulin ng magulang kung halimbawang sila ay maghiwalay, no? At syempre, yung kailangang desisyon, no? Alam nyo po, kapag kasal kasi, kailangan, no? Dapat nasa, ang parental authority, joint parental authority, nasa magulang. Pero, yung custody, of course, nasa parehong magulang na syempre nasa isang bahay lang. Ang nagkakaroon lang po ng problema kapag meron ng hiwalayan. Kanino na mapupunta? Alangan naman bato, pick, di ba? O kaya naman, toss coin kung kanino. May mga iba po halimbawa, 2 anak, tag-isa tayo. Mga ganun, no? O kaya kapag halimbawa, alis ako sa'yo na yan, iniwan na lang, inabandonan, mga ganun, no? So, iba't ibang sirkumstansya, pero dapat malaman natin, kanino dapat yung kustodiya ng bata. No? Especially kapag ang bata po ay nasa menor de edad. Okay, importante po yung word na menor de edad. Dahil syempre hindi pa sila makapag-decide on their own. Wala pa silang legal capacity, 'di ba? So again, yung kustodiya, ito po ay nag-spring, no, doon sa pag-exercise po ng parental authority. Okay? At syempre, under sa ating family code, ang nanay at tatay, especially yung kasal shall jointly exercise as parental authority over the persons of their common children.
in case of disagreement, the father's decision shall prevail unless otherwise there's a judicial order to the contrary. Pero usually naman, hindi naman kailangan pa abutin pa sa korte kapag halimbawa magkaroon kayo ng disagreements. Kapag minor issues lang yan, di ba? No? Pero kung major na yan, na kung saan kailangan na ng court intervention, at lalo na kung maghihiwalay kayo, you have to go to court, no? Okay, syempre, sabi rin ng ating family code, in case, no, na mamatay po yung isa sa mag-asawa, syempre kung sino pong nabubuhay na parent, siya po ang mag-exercise ng parental authority. Okay? Kasi minsan nga po sinasabi ko sa inyo, halimbawa, mag-asawa, namatay yung isa, tapos nangingialam yung biyanaan, di ba? Buhay pa yung buhay pa si other parent. So siya ay mag-exercise ng ng parental authority rather. So si in-laws, again, advice lang kapag kailangan ng tulong. Pero kapag kailangan, of course, di ba? Minsan yung mga manugang, halimbawa kailangan ng tulong ng parents, especially nung kanyang husband na namatay, talagang susunod yan. Especially kapag financial, di ba? Ang nagbibigay ng financial, yung parents nung namatay niya asawa, no? Kasi ganun tayo, utang na loob, di ba, no? Sila'y nagpapakain, to the point na sila na nagdidikta. Di pa rin po, no? Kahit na sila yung nagpapakain, ang parental custody po, at parental authority ay hindi nawawala dun po sa surviving parent. Okay? Babalik tayo lang po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Shoutout muna, magandang gabi po sa mga nanonood sa atin. Siyempre, batiin ko na yung biyanan ko, magpapalakas na ako. Kay Nanay Connie, ayan, hello po, magandang gabi po. Shoutout din po, of course, kay Tita Arlinda, and ganun din po kay Violeta Sembrano, Jerry Sumagaysay, Joseph Avalos, Polly Julieza, at Ivy Gutierrez, Florence Regalo, Romel Livid, Miss Teresita Atienza. Tama po, kawawa po ang anak na minor kung halimbawa namatay ang magulang. Kaya minsan po, di ba, pag both parents po namatay at buhay pa po yung mga grandparents, so sa kanila po napupunta yung responsibility ng parental authority and along with the custody. At Melvin Letrodo, magandang gabi rin po. Jesus Walberto Miquiabas, babalik po tayo lang po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Isang minuto bago sumapit po ang 7:00 ng gabi. Dito pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS! Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago! May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield.
Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Nagbabalik po DZRH, usapang legal. Kasama pa rin po yours truly, Attorney Campo. Pinag-uusapan pa rin po natin yung custody. Ayan. Kanina nabanggit natin, di ba? In case po, no, sa mag-asawa, halimbawa po namatay po ang spouse, no? Pwedeng si Mr. o si Mrs. Yung parental authority, of course, andyan pa rin po kay surviving spouse. Okay. Papaano kung halimbawa pareho po silang namatay? So, again po, no, kung buhay pa po ang grandparents, no, ng either ng mag-asawa, so in case of death, no, o kaya naman po pareho sila. Meron pong ganitong sitwasyon hindi po namatay, pero parehong nakulong, no? Suspended yung kanilang parental authority. So, pag ganito po, o kaya naman po unsound mind, kung sila po ay nasa isang pasilidad, mental institution, halimbawa lang po, no? O kaya nasa drug rehabilitation, no? Ang mangyayari po, yung substitute parental authority ay i-exercise po ng surviving grandparent, no? Ang mga lolo at lola, sila po ang tatayong parent nung substitute parent no nung kanilang mga apo, no? See how important yung ating mga lolo at lola, no? Dapat din natin sila inaaway. So dapat tayo in good terms lagi. Okay? So siguro nakakalimot lang yung ating mga grandparents sometimes na parang overacting, no, kapag halimbawa nadapa lang si apo, sobrang grabe na, no? Parang napapagalitan na yung anak o kaya minsan yung kanyang manugang. Sabi nga nila bakit kaya ang mga lolo't lola parang mas mahal nila yung kanilang mga apo, no? Kaysa sa kanilang mga anak nung sila ay nagpapalaki sa kanila. Kasi po ganito yan. Ang mga parents po natin, at the time, no, kayo po ay pinanganak, syempre nagtatrabaho yan. Tapos, binabudget yung so, hati-hati ang atensyon. Pero syempre, andun pa rin yung pangangaruga sa kanilang pamilya, sa mga anak. Pag sila po yung naging senior citizen na, especially kapag retired na sila, ano na lang ba ang kanilang source of happiness? Yung tatay ko bukod sa mga plants, ang kanyang happiness din yung kanyang mga apo. Certified plantito yung tatay ko So, ganon. Tapos, nare-reminisce nila yung time, no, na mga baby pa kayo. Kasi ang tagal na nilang hindi hawak ng bata, 'di ba? No? So, tuwan-tuwa sila. Tapos syempre kapag halimbawa yung bata po ay nagtatantrums na at saka umiiyak na, madaling ibalik sa nanay madaling ibalik sa tatay. So pag happy, doon lang sila. So medyo happy moments nila yan. Kaya parang ang tingin nyo, mas mahal nila yung apo. Hindi, because of the circumstances lang po, no? Na matagal na silang hindi nakapaghawak ng mga bata. So, importante kasi in case kung may anong mangyari sa inyo, death, nakulong kayo, no? Suspended ang parental authority, o kaya naman po, unsound mind, no? Sila grandparents po, ang tatayong substitute parents. Hi, Mars! Naman yung Mars ko, si Miss Evelyn Brahas, pinakamasipag naming sales. Go, ma'am! Go, Mars! Okay, kanina sinabi natin illegitimate children. When we talk about illegitimate children, ito na yung non-marital children na tinatawag natin ngayon. So, non-marital children under the parental authority po ng nanay. Nasa batas po yan. Unless otherwise, yung nanay po, mapakita nyo na unfit siya to become a mother.
So kaya po sa mga social media, no, may mga kasama minsan yung naiwan yung custody sa live-in partner na lalaki, tapos darating siya, kukunin niya yung custody. May dala siyang mga DSWD or police, no, para i-assist sa kanya dahil ito nga po, no, nakalagay sa ating code, no, na kapag hindi kasal, dapat parental authority po nasa kustodiya po ng nanay ang bata. Okay? So, lamang dyan ang mga nanay. Pero mga nanay, tandaan po ninyo, kahit nasa inyong parental custody, it doesn't mean na wala na pong visiting right ang mga tatay. So, meron po silang visiting right. Meron silang karapatan na bisitahin ang kanilang mga anak para tignan kung naaalagan ba, merong proper care, naaalagaan ba ang kanilang mga anak o hindi. At kayong mga tatay, no? Huwag niyong gawing panakot na hindi ka magbibigay ng suporta sa babae kapag hindi pinakita yung bata, no? O kaya naman, lilitan mo yung suporta mo kapag hindi papakita sa iyo yung bata o kaya hindi papasama sa iyo kung saan-saan. Kasi may mga ganito po, halimbawa, pinayagan po kayong ibigay yung bata tapos pinaalam nyo ng maayos at hindi nyo binalik sa tamang panahon. Baka ano po kayo niyan, makasuhan kayo ng kidnapping kasi yung kustodiya illegal dahil dapat ang kustodiya ay nasa bata. So may mga ganun pong eksena, no? Kaya minsan pag custody talaga medyo mahirap, not only for the parents, sa grandparents, especially po sa minor de edad. Okay? Eto na. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, eto muna para sa ating Kring Kring promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Klik-klik na! Eto na para sa mga gustong manalo ng 500 pesos. Ready na? Meron na po tayong natawagan. Sumali sa ating Kring Kring promo. Tanungin natin ang pangalan at kung taga saan siya. Magandang gabi po sa inyo. Ano pong pangalan? Magandang gabi po, ma'am. Jessie P. Valdez po. Jessie P. Valdez. Taga saan si Jessie P? Santa Barbara, Pangasinan po. Santa Barbara, Pangasinan. Ilang taon na po kayo? 38 po. 38. May pamilya po ba? Mayroon po. May anak po? Opo. 3 po, ma'am. 3? Opo. Wow. O, sige, Jessie P. Ready ka na para sa yung question ngayong gabi? Yes po, ready na po, ma'am. Okay. Paano pala nalaman itong ating Kring Kring promo? Sa sa Facebook po. Saka minsan nanonood po ako sa inyo. Talaga po? Maraming salamat. Sino bang paborito mong announcer? Kayo po, ma'am. Ay, ako ba? Naku, very good ka dyan. Dahil dyan, 500 pesos agad. Sip-sip pala, no? Ang tanong, ano ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas na mag-celebrate po ng 87th anniversary sa darating na July? DZRH po. Yay! 500 pesos po. Meron ka bang gustong i-shoutout, Jessie P? Dito yung family ko po dito sa Pangasinan. Valdez family po. Saka sa head ng asawa ko po. Ayan. Maraming salamat. Huwag mong ibababa ang telepono. Kakausapin ka ni Don Carlos kung paano mo makiklaim ang iyong papremyo. Babalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Oras po natin, 7:15 na po ng gabi. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng
Amoy nakaka-joyful! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACN. Mulat sapol, no? Parang yun ang naging joke na parang gusto mo maputol ang puno, punta ka sa DNR. Pero kasi ano na yan eh, parang nangyari na eh. Hinahabol mo na lang yung, sinusubukan mo na lang gawing okay yung pinahintulutan mo. Babalik at babalik pa rin siya na dapat ma-hold into accountable yung mga pumayag. Actually, yung namimiss kasi ng DNR dun sa debate dito is hindi siya usapin kung i-earthball natin yung mga puno. Ang usapin siya is ba't nila pinayagan yung project in the first place. This is a room para sa kanila, parang pagnilayan nila or mag-self-assessment sila bilang isang ahensya na talaga bang na-fulfill natin yung mandato natin? Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng maayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello, ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa trend, mashable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Angel po siya ang Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. 7:25 ang ating oras. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Tanggap muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Kakas pag-aresto kay Curly Diskaya ipinagpaliban ngayong gabi. Ibalita mo yan, RH27 Noche? Attorney Cam, sa Lunes na o sa Monday morning na iserve Silvi ang warrant sa kontratistang si Pacifico Curly Diskaya. Ito ay sa advice o sa payo ni Senator Sherwin Gatchalian sa DILG dahil sarado umano ang mga korte.
si Torly Vizcaya ay nakadetain dito sa Senado matapos makontempt noong September. Kanina, naglabas ng arrest warrant ang Malolos RTC laban kay Curly Vizcaya at 7 iba pa. Samantala, Atty. Cam, ambon-ambon na lang ngayon na dito sa labas ng Senado. Tahimik, walang nagsagawa ng programa sa panig ng mga Duterte supporters, pero nanatili pa rin sila dito. Ang ilan ay habang ay nagwawagayway ng kanilang bandila sa mga dumadaang motorista sa Jokno Boulevard. Alam mo, Noche? Oo, alam mo, Noche, kaya yan pinagpaliban, in favor yan kay Curly Vizcaya. Kasi ang warrant of arrest naman, kahit gabi ma-serve yan, okay yan Wala naman yan expiration. Ang problem lang, hindi siya makakapag-bail kung wala naman ng court, no? Kaya, alam mo, marami tayong mga kakilala, Noche, na ang sisipag ng mga pulis natin na mag-aresto kapag Friday. Lalo kapag patapos na yung oras, mga alas 3, alas 4, para hindi na makahabol ng bail, no? At talagang mag-overnight. Hindi lang overnight, kasi Friday, Saturday, Sunday. So, wala. So, Monday pa lalabas, if ever, para makapag-bail. May mga ganyan tayo, Naalala ko tuloy yung kaso ng isa rin kasamahan natin, di ba? Naalala mo, yung bail natin, hindi na umabot dahil paano na nun pa alas 5. Tapos, kailangan morning na. So, may mga ganong mga taktika, hindi naman natin nilalahat. May mga iba lang, no? Pero again, yung pagpaliban ng aresto, in favor yan, kila Curly, no? Attorney Cam, ay yung commitment order kung saan siya pwedeng i-detain sa ng artist. Kaya yung commitment order yung pinaka-importante para doon malaman sa siya ikukulong itong si Curly. Okay. Yung commitment order pala kung saan siya i-detain. Kaya pala na-delay. Okay, maraming salamat, Noche Kakas. Balik siya, Atty. Cam. Thank you so much. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. At napakabilis po ng ating oras. Magandang gabi po. Shout out sa mga nanonood sa atin. Pasensya na po sa mga hindi ko na po naabutan na batiin. Again, hanapin niyo po ako sa aking TikTok account, ATTYCAM. At syempre, no, ang paalala natin sa ating mga kababayan, June Valencia ng Bawan, Batangas. Magandang gabi, Nicole's Farm. Pa-shout out sa lahat ng friends and family. Sa Pangasinan po, nanonood sa May Tayog, Magdalena Martin. Masaya po ako na na-inform ako regarding sa custody ng mga bata kung sakaling namatay po ang magulang. Yan. Ang mga lolo at lola po ang may substitute parental authority, hindi po ang mga tita. Okay. Henry Delohan, Aldos Villamater, magandang gabi po. Jerry Sumagaysay, Joseph Abalo, shoutout din po. Magandang gabi rin po kay Papa Will and Mama Jovita. At syempre sa lahat po ng nanonood sa atin sa DZRH News at sa DZRH News Television Facebook Live. Syempre ang DZRH TV live stream. Shoutout po sa inyo. At pagbati na rin po Delro Zoloren from Kuwait, Luz Ocampo Tuazon, at si Linda Zamora, Evit Sarmiento Escueta, Rods Bolondro, at ganoon din po kay Mayabel. Thank you so much. Ayan, sa ngalan po ng mga kasamaan ko dito, ayan, nag-assist sa atin si Jeric Barreto and Don Carlos Bagtas. At magpapaalam na po ako Mondays, Wednesdays, and Fridays po. Nakakasama po ninyo ako po si Attorney Cam. Tuesday and Thursday, Attorney Rina Seco para po sa DZRH Usapang Legal. Oras po natin, 7:30 na po ng gabi.